Pagkatapos nga ng laban ng Shuhoku kontra Sasano, nagdidiwang na silang lahat at inaasar ni Mitsui itong si Sakuragi at Rukawa dahil sa kanilang awkward na appear. Pagkatapos ngang maipasok ni Sakuragi ang kanyang buzzer beater. Oy kayong dalawa, Rukawa at Sakuragi, best friend na kayo diba? Ang ganda ng appear nyo wika ni Mitsui. At ginatungan naman ito ni Miyagi at nagwikang, oo nga, yun ba ang yung secret weapon na dalawa? Nagkakasundo na kayo Susunod wag lang appear, magyakapan naman kayo, wika ni Miyagi sabay halakhak ng napakalakas. Sira ulo kayo talaga, kahit kailan hindi kami magkakasundo ng gunggong na yan, wika ni Rukawa sa kanyang isip. Habang si Sakuragi naman ay biglang nagyabang. Ganun talaga, ipinasa sa akin ni Rukawa dahil alam niyang mas magaling ako. Henyo ata ang taong ito, pagyayabang na wika ni Sakuragi. Nang walang ano-ano, biglang natahimik na lang si Sakuragi at pumasok sa kwarto para mahiga. Habang ang kanyang mga kampi ay nagtataka at bakit biglang nagkaganon si Sakuragi. Ang saya-saya naman nilang nag-uusap. Anong nangyari doon? Bakit biglang nanahimik at pumasok sa kwarto? Wika ni Ayako. Siguro pagod lang yon. Hayaan nyo na munang makapagpahinga si Sakuragi dahil malakas ang susunod nating makakalaban at hindi natin maitatanggi na malaki ang kanyang naitulong sa atin. At alam kong alam nyong tagilid tayo kung wala siya, wika naman ni Mitsui. At tumugon naman dito si Miyagi. Tama ka Mitsui, napakalaki ng improvement ng taong yon. Kahit first year pa lang sila ni Rukawa, kinakatakutan na sila kahit dito sa Inter-High, wika ni Miyagi. Ngunit nagtataka ako, dati-dati naman na hindi nagpapahinga si Sakuragi. Kahit sobrang pagod na yun. At saka, kilala ko yun. Diba, ayaw na ayaw niya nakikita siyang mahina o may problema, wika ni Gori. At tumugon naman dito si Kogore. Silipin ko kaya, para alam natin kung bakit siya biglang pumasok sa kwarto at tila namumula, wika nito. Wag na muna, hayaan nyo na muna siyang magpahinga doon, wika naman ni Coach Ansay. At ayun na nga, tuloy-tuloy pa rin ang kanilang masayang usapan at hindi pa sinisimulan ni Coach Ansay ang plano laban sa Aiwa dahil wala pa nga si Sakuragi. At walang ano-ano, biglang napasigaw si Sakuragi dun sa kwarto at dali-dalang tinignan siya ng kanyang mga kampi. Sakuragi, anong problema? Bakit napasigaw ka? Wika ni Akagi. Gori, ang sakit ng likod ko, parang iniipit. Nakuha ko to sa laban natin sa Sano. Pasensya na, nagpahinga ako. Hindi ko talaga makaya ang sakit ng likod ko, wika ni Sakuragi na namimilipit sa sobrang sakit. Ano? Bakit? Bakit ngayon mo lang sinabi? Paano na to? Semis na. Makakarap natin ang Aiwa. Ayaw kong ipilit ka dahil alam kong lalala pa yan, wika ni Coach Ansay. At napabulong naman si Rukawa sa kanyang isip. Patay na. Tagilid kami pag wala ang gunggong na to, wika ni Rukawa. Tatang, konting pagpag lang to. Pipilitin kong maglaro laban sa Aiwa. Sige na, magpapahinga muna ako. Hayaan niya muna akong mapag-isa dito, wika ni Sakuragi. At ayun na nga, nagdesisyon silang lahat na hayahan si Sakuragi na mapagpahinga at makapag-ipon ng lakas kahit papaano. At ayun, wala pa si Sakuragi ngunit nagplano na sila. Nagplano na si Coach Ansay susunod na hakbang laban sa Aiwa Academy. At nagsimula na ngang nagsalita si Coach Ansay. Makinig kayo. Alam kong alam nyong malala ang injury sa Sakuragi. Kaya naman naisip kong hindi ko siya paglalaruin sa laro laban sa Aiwa kung masakit pa rin ang kanyang likod. Kaya ito ang plano. Makinig kayo. Mahihirapan tayo laban sa Aiwa dahil hindi natin kabisado ang laro nila at isang tao lang ang kilala natin at tiyak na magpapahirap sa atin ng gusto. Ang kanilang ace player, si Daimo Roboshi. Ang may jersey number 1, ang kanilang sentro. Malaki at malakas ang pangangatawan, ngunit mabagal. Kaya Akagi, kaya mo na yon. Ang may jersey number 3, ang kanilang shooting guard. Merong tira sa labas, ngunit kayang-kaya mo na yun Mitsui. Tiwala ako sa'yo. Ang may jersey number 2, ang kanilang isang point guard. Mabilis at matalino maglaro, ngunit alam kong mas nangingibabaw ka Miyagi. Ang kanilang power forward, ang number 5, malaki, mabilis,
ngunit hindi masyadong malakas ang kanyang pangangatawan. Kaya Kogore, gusto kong ikaw ang magbantay doon habang wala pa si Sakuragi. Ngunit wag na wag kang mapipikon dahil nabalitaan ko, mahilig siya mang-asar. Ang mga manlalaro ng Aiwa na mga yan ay considered na average player lamang, kaya alam kong kayang-kaya nyo mga yan. Ngunit Rukawa, alam ko sa karanasan ng pagbabantay ng ace player ay bihasa ka na, kaya sa'yo ko iaasa ang pagbantay kay Moroboshi. Aasahan kong papahirapan mo. Kuha mo! Kuha yung Shoko! Wika ni Coach Ansay, at tumugon naman silang lahat. Opo coach, kakayanin namin yan! Sigaw ng buong Shoko. O sige, magpahinga na kayo, at kinabukasan may laban pa tayong kakaharapin, wika ni Ayako. At ayun na nga, silang lahat ay pumunta na sa kanilang kwarto para mapagpahinga. Ngunit biglang kinausap ni Mitsui itong si Akagi. Gori, nalagpasan na natin ang pinakamalakas na team sa buong Japan. Ngunit bakit ganto? Parang mas kinakabahan pa ako sa Aiwa kesa sa Sano, wika ni Mitsui. At tumugon naman dito si Gori. Ganon ka din pala Mitsui. Oo, pati rin ako. Alam kong mas malakas ng 2 beses ang Sano. Kaya naman inaibuhos na natin ang lahat ng ating physical at mental na lakas. Kaya kinababahala ko ngayon ay baka wala na tayong naiiwan na lakas para sa Aiwa, wika ni Akagi. Kaya nga Akagi, pati Sakuragi ay ma-injury na rin. Sa tingin mo maglalaro kaya siya bukas? Tugon ni Mitsui. Mitsui, alam ko na alam mo kung gaano katapang itong si Sakuragi, kaya sinisigurado kong maglalaro ang gunggong na yon. O siya, matulog na tayo para kinabukasan ay may sapat tayong lakas, wika ni Akagi. At ayun na nga, tuluyan na silang natulog at nagpahinga para sa umagang darating. Habang sa kabilang banda naman ay nagpapahinga na rin ang team ng Aiwa, at itong si Moroboshi ay hindi makatulog dahil iniisip niya kung anong dapat niyang gawin para matalo ang Shouhoku. Shouhoku, ano kaya ang kahinaan nyo? Hindi ko kayo kilala, ngunit ginulat nyo ang buong Japan nung tinalo nyo ang hari dito, ang team ng Sano. Yung kulot, yung number 7, ang bilis niya. Yung number 14, grabe kong bumitaw sa 3. Yung sentro nila, ang lakas, kasing lakas ni Masashi. Yung number 11, yung ace player, isa yon sa magpapahirap sa amin. Ngunit ang labis kong kinakabahala ay yung may pulang buhok. Ibang klase maglaro, ibang level ang kanyang depensa, at lalong lalo na sa pagkuha ng rebound, wika ni Moroboshi sa kanyang isip. At ayun na nga, sumapit ng umagang pinakahihintay ng lahat, ang araw ng laban ng Aiwa Academy at Shouhoku. At ngayon, dumating na nga ang oras. Papasok na sa loob ng court ang 2 grupo, ang team ng Aiwa at team ng Shouhoku. Ngunit sa pagkakataong ito, ang daming sumusuporta sa team ng Shouhoku dahil tinalo nila ang numero 1 kuponan na Sano. At ngayon sigawan na ang mga tao. Galingan niyo Shouhoku, aasahan namin na kayo ang magkakampyon. Wag na wag kayong papatalo sa Aiwa. Iuwi niyo sa Kanagawa ang kampyonato. Sigawan ng mga tao. Ano kaya ang kalalabasan ng labanang ito? Lalo na tagilid ang team Shouhoku dahil injury nga itong si Sakuragi. Makakapaglaro pa kaya siya o tuluyan niya niyang iindahin ang kanyang injury? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Papasok na nga sa loob ng court ang 2 koponan, ang Aiwa Academy at Shouhoku. Ngayon sigawan na ang mga tao, at halos kalahati ng mga tao ay pabor sa koponan ng Shouhoku. Ngunit meron silang napansin. Asan na yung may pulang buhok? Yung nagpanalo sa laro laban sa Sano? Bakit wala pa siya? Tagilid sila pag wala ang taong yon, wika ng mga tao. At pati rin ang mga kainan ay nagtataka kung bakit wala pa rin si Sakuragi magsisimula na ang laro. Bakit wala pa si Sakuragi? Asan na siya? Wika ni Maki. Oo nga no, asan na yung unggoy na yun? Tugon naman ni Kiyota. At biglang nagsalita ang kanilang coach na si Coach Takato. Siguro napagod siya ng gusto laban sa Sano. Ikaw ba naman ang magbantay kay Mikiyo ng buong laro? Isama mo pa ang pag-dive ng bola. Kaya tiyak kong injury ngayon si Sakuragi, wika ni Coach Takato.
Habang itong si Maki at Kiyota ay gulat na gulat. Ano? Totoo ba yan, coach? Idi alanganin pala ang Shouko kung ganon. Wika ng dalawa. At tinawag na nga ni Coach Ansay ang kanilang manlalaro para sa huling bilin. Yun pa rin ang plano. Walang magbabago. Nakuha nyo ba? Wika ni Coach Ansay. Nang biglang pumito ang referee, sabay sigaw ng magsisimula na ang laro. At jambol na nga. Ang laban ng jambol ay Akagi kontra sa sentro ng Aiwa na may jersey number 1. Ang point guard naman ng kalaban na may jersey number 2 ay binabantayan ni Miyagi. Ang shooting guard ng Aiwa na may jersey number 3 ay bantay ni Mitsui. Ang power forward na may jersey number 5 ay bantay ni Kogure. At si Moroboshi, ang ace player ng Aiwa na may jersey number 4 ay nakay Rukawa naman. Magaling, sinusunod nila ang plano, wika ni Coach Ansay. At ayun, jumble na nga. At ang unang possession ay nakuha ng Aiwa Academy. Kaya naman walang sinayang na oras itong si Moroboshi at agad-agad na sumaksak sa loob. At ayun, isang napakadaling 2 puntos ang kanyang nagawa. Magaling Moroboshi, pagpatuloy mo lang yan, sigaw ng mga tao. Habang itong si Maki ay natulala sa sobrang bilis na galaw na yon ni Moroboshi. Sino siya? Ang bilis gumalaw. Wala pang isang iglap, nakapuntos agad siya sa loob, wika ni Maki. At tumugon naman dito si Coach Takato. Maki, siya si Dai Moroboshi, ang ace player ng Aiwa, ang hari ng rehiyon ng Aichi. Magaling talaga yan. Kaya kung magpapabaya ang Shouko, delikado sila. Maaari silang matalo, wika ni Coach Takato. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Miyagi ang bola. Team, puntos tayo, wika ni Miyagi, sabay bulong sa kanyang isip. Ikaw pala si Dai Moroboshi. Hindi ako papayag na tatalunin mo ako sa bilis, wika ni Miyagi sa kanyang isip. At biglang inatake ang depensa ni Moroboshi nang biglang may kamay na sumulpot sa baba. At ayun, kamay pala yun ni Moroboshi, kaya isang napakalinis na steal ang nagawa niya, sabay takbo sa isang pass break. At ayun, nangunguna na nga siya at tinahabol siya ni Miyagi. Tignan nyo, ang bilis ni Moroboshi, hindi makahabol itong si Miyagi, wika ng mga tao. At dahil nakauna na nga itong si Moroboshi, ay isang easy layup na lang ang kanyang nagawa para makuha ang kalamangan. 4-0 pabor sa Aiwa. At biglang nagyabang ang kanilang power forward na sobrang ungas. Yan na ba ang Shouko? Ang tumalo sa Sano? Diyos ko, mga pipitsugin, wika nito. At ito'y narinig naman ni Mitsui at biglang nag-init ang kanyang ulo. Anong sabi mo? Nanggigigil na wika ni Mitsui. At ayon nga sa plano, biglang pinakalma ni Kogure itong si Mitsui. Mitsui, di ba ang plano ay bawal mainis para hindi masira ang laro? Kalma lang, bawi na lang tayo, wika ni Kogure. Pasensya na, sige babawi na tayo para manahimik na ang ungas na yan, wika ni Mitsui. Kaya naman sa kabilang banda sa possession ng Shouko ay hawak-hawak ni Mitsui ang bola. Nang walang ano-ano, tumira ito ng 3. Ngunit sumabay ang mayabang na power forward ng Aiwa. Naku, supalpal ata. Nahulaan niya ang gagawin ni Mitsui, wika ni Ayako. At ayun, dahil mabilis naman mag-release ng bola itong si Mitsui, ay pumasok ang kanyang tira. At ang power forward ng Aiwa ay imbis bola ang masapalpal, ay kamay na lang ni Mitsui ang kanyang naabutan. Kaya naman pumito ang referee. Counted, foul number 5. 1 free throw, wika ng referee. At ayun na, dahil sa maagang pasabog ni Mitsui, sigawan na ang mga tao. Yan ang MVP, ibang klase, pumukol ng 3. Ang galing mo Mitsui, pamatay sunog ka talaga, sigawan ng mga tao. Habang si Kiyota ay napabilib kay Mitsui at nagwikang, diretso talaga pumukol ng 3 itong si Mitsui. Grabe ka, parang walang pinagbago. Siguro kung hindi ko naabutan yung tira mo ng finals natin ay malamang Shouko ang nagkampiyon sa Kanagawa, bulong ni Kiyota sa kanyang isip. Habang sa loob naman ng court ay binawian ng yabang ni Mitsui itong power forward ng Aiwa at nagwikang, yan na bang Aiwa? Ang team na walang ibubuga kung walang Moroboshi, pagyayabang na wika ni Mitsui. At itong power forward nila ay pikon na pikon dahil sa pag-iinsulto ni Mitsui sa kanila. At ayun nga,
Pumasok ang free throw ni Mitsui at tabla ng score, all 4. Ngayon, bola na ng Aiwa at hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. At ang power forward ay humihingi ng bola sa loob para sa isang poste laban kay Kogore. At nagkikiskisan na nga ang dalawa sa baba ng basket. Tignan mo, walang kahirap-hirap to, wika ng taong ito. Sabay bangga ng 2 beses kay Kogore. Sabay talo ng napakataas at ayun, sinawsaw niya ang bola sa ring ng walang kahirap-hirap at nagwikang, yun na yun, napakadali naman, pagyayabang niya. At gulat na gulat itong si Ayako sa pinakita ng taong ito. Sino ang lalaking yan? Ang taas tumalon, ang husay. Isa bang average player yan? Hindi ako makapaniwala, wika ni Ayako. Habang sa mga manunood naman ay naiinis itong si Taba. Yabang nito, pasalamat ka wala si Sakuragi. Kung meron lang yun kanina ka pa umiiyak, wika ni Taba. Ang possession naman ay nasa panig ng Shihoko at hawak-hawak ni Rukawa ang bola. Nang biglang humingi siya ng isang screen para si Moroboshi ang magbantay sa kanya. At ito'y napansin ni Maki at nagwikang, yan na, ang taas talaga ng pride ni Rukawa. Kitang-kita naman na kayang-kaya niya yung bumabantay sa kanya. Ngunit gusto niya pa rin si Moroboshi ang magbantay sa kanya. Meron talagang pinapatunayan ang batang to, wika ni Maki. At itong si Rukawa naman ay kinakausap itong si Moroboshi. Ha, ikaw pala si Moroboshi. Ngayon susubukan ko kung hanggang saan ang kaya mo. Kung maibubuga ka ba talaga, wika ni Rukawa. At ayun, sumaksak nga sa loob itong si Rukawa at biglang inapakan niya ang preno sabay tira ng isang dump shot. At ayun, nawala na parang bula itong si Moroboshi. Kaya naman pasok ang kanyang jump shot. Ang galing mo Rukawa, sigaw ni Ayako. Habang si Moroboshi naman ay nainis ng konti dahil sa galaw na yon ni Rukawa. Babawihan kita, hambog ka, wika ni Moroboshi sa kanyang isip. Kaya naman humingi siya ng isang screen para si Rukawa naman ang magbantay sa kanya. At ayun, pinasok na ni Moroboshi ang depensa ni Rukawa at sumaksak ito sa loob. Sabay apak din ng preno at biglang tumira ng isang jump shot. Ayun, pasok din ang kanyang tira. Ngayon, sigawan na ang mga tao. Nagbabawian ang 2 ace player. Nakakapanabik ang laban ng ito. Sigawan ng mga to. Habang sa kabilang banda naman ay namimilipit pa rin si Sakuragi sa sobrang sakit ng kanyang likod. Babalik kaya siya sa laro para may makatapat na ang power forward ng Aiwa na sobrang yabang? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Nagpapakitang gilas na nga itong si Moroboshi dahil ang aga-aga pa lang siya nang kumakana para sa Aiwa. Ngunit hindi naman nagpatalo ang ace player ng Shihoko na si Kaede Rukawa. Kaya ayun, lumabas na parang ace player versus ace player ang maagang labanan ng mga koponan na to. Ngayon, hawak-hawak naman ni Rukawa ang bola at nagsiset ng isang play. Ngunit talagang ayaw magpatalo nitong si Rukawa. Kaya hiningi na naman niya ang screen para si Moroboshi ang magbantay sa kanya. Ayaw talaga patalo ng batang to. Kaya Moroboshi, umanda ka. Magiging mahirap na kalaban yung batang yan, wika ni Maki. Nang biglang nagcut ng napakabilis itong si Miyagi sa loob. Rukawa, pasa mo sa akin, sigaw ni Miyagi. At pinasa nga ito ni Rukawa. Kaya naman sumaksak sa loob itong si Miyagi ng napakabilis. Nang biglang napatigil siya. At imbis na dumiretso sa basket ay linabas niya ang bola. Sabay kindat kay Akagi. Ryota, anong ginagawa mo? Duduwag ka ba? Bakit napatigil ka sa pag-atake? Wika ni Ayako. At ang play na yon ay nakita ni Coach Takato at nagwikang, galaw yun ni Fujima ah. Patay kayo Aiwa. Hindi na duwag yang si Miyagi. Kaya niya linabas ang bola dahil isang set para sa haliyop kay Akagi. Wika nito. Nang biglang hinagis ni Miyagi ang bola sa tapat ni Akagi. Kaya naman agad-agad umangat itong si Akagi para sa isang alley-oop. At ayun, isang matagumpay na play ang nagawa ng dalawa. Ngayon sigawan ng mga tao. Ang galing ng dunk na kanilang sentro, di ba? Di ba yan yung tinapat kay Masashi?
Ang husay ng sentro na yan. Oo siya nga, pero mas humahanga ako sa maliit na number 7. Grabe yung set na yun. Ang galing ng team na to, wika ng mga tao. At ito narinig naman ni Maki at bumulong sa kanyang isip. Magaling talaga ang Shihoko. Ngunit malaki ang tsansa nilang matalo dahil wala ang kanilang rebounding machine, wika ni Maki sa kanyang isip. At mabalik naman tayo sa court. Possession na naman ng Aiwa at hawak-hawak ulit ni Moroboshi ang bola nang biglang pinasa niya ito sa kanilang shooting guard. Patay, titira siya ng isang tres, wika ni Ayako. Ngunit biglang pinasa ito sa kanilang sentro at biglang binalik na naman ang bola kay Moroboshi. Kaya agad-agad na tumira ito ng isang tres. At ayun, swak na swak ang kanyang tira. Ang galing mo, Moroboshi! Halos sa'yo na lahat ng puntos. Pagpatuloy mo lang yan, itayo mo ang bandera ng Aichi. Sigawan ng mga fans ng Aiwa. Yan na, lumabas na ang tunay na laro ng Aiwa. Oo, sabi nila, one-man team nga lang ang Aiwa dahil si Moroboshi lang ang gumagawa ng puntos. Ngunit ito talaga ang tunay na sekreto ng Aiwa. Ang kanilang napakagandang chemistry na kahit sino man ay mahihirapan sumabay sa bilis ng ikot ng kanilang bola, wika ni Coach Takato. At tumugon naman dito si Maki. Tama ka, Coach, yan ang pamatay ng Aiwa. Kahit sabihin pa nilang si Moroboshi lang ang gumagawa ng puntos, ngunit lahat-lahat ay napakalaki ng ambag ng kanyang makakampi, wika ni Maki. Habang sa court naman ay hindi nagpapadaig ang Shihoko, kaya ngayon hawak-hawak ni Rukawa ang bola. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya muna hiningi si Moroboshi dahil alam niyang kayang-kaya niya ang bumabantay sa kanya. Kaya ayun, inatake ni Rukawa ang depensa ng point guard ng Aiwa. Sabay bangga dito at sinabayan pa niya ng isang jump shot. Ngunit sumabay naman ang point guard ng Aiwa para i-block ang tira ni Rukawa. Malayo ka na, ungas, bulong ni Rukawa sa kanyang isip. Kaya ayun, isang kontak sa taas ang nagdulot ng pagkatumba ni Rukawa. Ngunit pumasok naman ang kanyang jump shot, kaya pumito ang referee. Sabay sigaw ng counted, foul, number 2, 1 free throw. Sigaw ng referee. Ngayon, sigawan na ang mga tao. Nice one, Rukawa, ang husay mo talaga. Hindi kayo mahihirapan kung ganyan kadali ang pagpuntos mo, wika ng mga tao. Habang itong si Coach Ansay naman ay napabulong sa kanyang isip. Rukawa, hindi ka talaga nagbabago. Ang lahat ng galaw mo ay pinapahanga ko. Nakikita ko sa pagkatao mo ang dati kong manlalaro na si Yazawa. Pagpatuloy mo lang yan, malayo ang mararating mo, bata, pabulong ni Coach Ansay sa kanyang isip. Sa kabilang banda naman ay nanggigigil itong si Moroboshi para makabawi ng puntos. Kaya naman hawak-hawak niya ang bola para mag-set ng isang play. At agad niyang pinasa ang bola sa kanilang sentro. At ayun, nagkikiskisan sa baba ang dalawang sentro. Ngunit napansin niyang hindi niya makaya ang lakas ni Akagi. Kaya binalik niya ito kay Moroboshi. At agad-agad namang tumira ito ng isang tres. Patay, isang tres ang papakawalan niya, wika ni Ayako. Nang biglang sumulpot si Rukawa at na-challenge ang tira ni Moroboshi. Kaya naman sablay ito. Ang rebound, dalian nyo. Pag-atin yan, pass break na agad to, wika ni Miyagi. Nagsabayan nga ang dalawang sentro para makuha ang rebound. Ngunit may biglang sumulpot ng napakataas na talon. At ayun, ang power forward pala ng Aiwa ang nakakuha ng bola. At muling nagyabang ito. Wala kayong panama sa rebound. Pag ako na ang tumalon, mga pipitsugin, wika nito. Sabay pasa ng bola sa kanilang shooting guard. At ayun, pumukol naman ito ng isang tres. Nang biglang hinabol ni Mitsui ang bola. Huli ka, sablayan, wika ni Mitsui. At ayun, sumagi nga ang bola sa kamay ni Mitsui. Kaya naman siguradong sablay na ang tira na tres. Sablayan, Akagi! Rukawa, ang rebound! Sigaw ni Mitsui. At ayun, nagsabayan na naman sila sa taas. At sa pangalawang pagkakataon ay nakuha na naman ng mayabang na power forward ng Aiwa ang rebound. Sabay follow up ito. Kaya ayun, puntos na naman para sa Aiwa. Ngayon sigawan na ang mga tao. Sino yan? Ang taas niya tumalon. Grabe, napakahusay niya.
sigawan ng mga tao. At sa gilid naman ay napansin ni Maki ang unti-unting pagkadihado ng Shohoku. Ngayon makikita mo na ang kakulangan ng depensa ng Shohoku. Sayang lang, kung maglalaro sana si Sakuragi, malamang at malamang mahihirapan ng husto ang Aiwa, wika ni Maki. At tumugon naman dito si Jin. Tama ka Maki, ang laking kakulangan nga ni Sakuragi sa kupunan niya. At napabulong naman dito si Kiyota. Sakuragi, nakalaban na rin kita. Nakita ko na rin ang kapasidad ng lakas mo. Kaya hindi ako naniniwalang hindi ka maglalaro dito. Pakiusap, maglaro ka para maipanalo nyo ang larong ito. At kung magkataon, makakaharap pa namin kayo. Gusto kong maulit yung pakiramdam ng laban natin na parang championship ng mga batang Kanagawa, wika ni Kiyota sa kanyang isip. Nang biglang humingi ng isang timeout itong si Coach Anzai para pagsabihan ang kanyang mga manlalaro. Shoko, ayos pa naman ang pinapakita nyo. Basta't bilisan nyo lang ang bola at dapat alisto kayo, wika ni Coach Anzai. At biglang umimik itong si Ayako. Kaya nyo yan, turuan nyo ng leksyon ang mayabang na power forward nila. Naiinis ako, nang gigigil na wika ni Ayako. At biglang nagsalita si Miyagi. Coach, si Sakuragi, ayos na ba siya? Maglalaro kaya siya? Isusugal kaya niya ang katawan niya para sa laban na to? Wika ni Miyagi. Nang biglang tumugon si Rukawa. Hindi na kailangan yung gunggong na yun. Kaya pa naman natin, wika nito. Sabay bulong ni Rukawa sa kanyang isip. Sakuragi, sana ayos ka na. Hindi ko man maamin sa kanila, pero talagang kailangan ka namin sa larong ito. Sana maglaro ka na. Pakiusap, pabulong nito sa kanyang isip. At ayun, dinodomina nga ng Aiwa ang rebound na dapat ay teritoryo ni Sakuragi. Ano kaya ang kalalabasan ng laban na to? Magbabalik kaya sa laro si Sakuragi para patunayan na siya ang numero 1 rebounding machine sa buong Japan? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Sumasabay naman ang Shohoku kontra sa Aiwa. Kahit alam natin na ibuhos na nila ang lahat ng kanilang lakas laban sa Sano. At ayun, dahil nga sa injury ni Sakuragi, nahihirapan ang Shohoku sa depensa. Sabayan mo pa ng pagdomina ng rebound ng mayabang na power forward ng Aiwa. Ngayon, bola na nga ng Shohoku. Pinipilit pa rin nilang ibuhos ang lahat kahit pagod na sila. Ngayon, hawak-hawak ni Rukawa ang bola. Walang ano-ano, sumaksak ito sa loob. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya angad ang makapuntos. Kaya naman pumeke siya ng astang i-go hard sa basket. At ayun, umaayon naman ang lahat sa plano. Sinabayan siya ng power forward ng Aiwa, pati na ang sentro nito. Huli ka bata, huwag ka nang magtangka, wika ng mayabang na power forward. At biglang napatayo ang mga tao. Delikado, sumabay ang dalawang malalaki. Patay ka na Rukawa, wala ka nang pupuntahan. Siguradong supalpal na ang aabutin mo, wika ng mga tao. Nang walang ano-ano, napangisi itong si Rukawa sa taas at tagwikang umayon sa plano. Kaya naman nakita niya ang open na si Mitsui sa tres, sabay pasa ng bola. Kaya ayun, libreng-libre na si Mitsui sa tres. Kaya naman pumukol ito. Nang biglang sumulpot si Moroboshi sa taas para i-block ang tira. Huli ka, hindi mo mapapasok ang tres mo, wika ni Moroboshi. At tumugon naman dito si Mitsui. Sino ba kasing nagsabing pupukol ako ng isang tres? Wika nito. Sabay pasa sa wide open na si Kogure. Ngunit itong si Kogure ay nag-aalinlangan kung ititira niya ba ang tres. Nang walang ano-ano, sumigaw itong si Mitsui. Kogure, itira mo na yan, tiwala kami sa'yo, wika ni Mitsui. At ayun, napangiti na lang si Kogure sa binigay na tiwala ni Mitsui. Kaya bumitaw ito ng isang tres. At ayun, pasok ang kanyang tira. Ngayon sigawan ng mga tao. Ayun, nakakabawi na sila. Ang ganda ng pasahan nila. Sino yung nakasalamin na yan? Bench player lang yan, diba? Pero grabe, may shooting din pala, wika ng mga tao. At sa gilid naman ay sumigaw itong si Ayako. Nice one Kogure, pagpatuloy mo lang yan, mahusay, wika ni Ayako.
At ayun, possession naman ng Aiwa at hawak-hawak ulit ni Moroboshi ang bola nang biglang lumapit ang power forward ng Aiwa kay Moroboshi at bumulong ito. Moroboshi, bigyan mo ako sa loob. Kakatawanin ko yung may salamin. Wika nito. Sinunod nga nila ang plano. Kaya hawak-hawak ng mayabang na power forward ang bola at agad-agad niyang binasag ang depensa ni Kogure. Hinakatawan niya ito at binabangga ng ilang beses. Sabay angat ng bola, kaya ayun, isang easy points para sa Aiwa. Sabay titig sa bench ng Shohoku at sinabayan pa niya ng isang nakakainsultong ngiti. Nakakainis tong taong to, nang gigigil ako. Sarap iuntog sa pader, wika ni Ayako. Habang itong si Kiyota naman ay nayabangan sa kanya. Yabang ng ungas na to. Kung ako lang sana ang nagbabantay sa'yo, makikita mo. Pasalamat ka, wala yung unggoy na may pulang buhok na yon. Ewan ko lang kung makakaya mo ang lahat ng yan, wika ni Kiyota. Ngunit sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Rukawa ang bola at bumulong sa kanyang isip. Yabang kang unggoy ka, ipapakita ko sa'yo ang hinahanap mo, wika ni Rukawa sa kanyang isip. Kaya humingi siya ng isang screen kay Kogure para ang magbantay sa kanya ay ang power forward na mayabang. At umayon naman ang lahat sa plano. Kaya sa baba nagkikiskisan ang dalawa. Nang biglang nagyabang na naman ito. Hindi ka makakapuntos bata. Ikaw ba ang ace player ng Shohoku? Bakit pipitsugin ka lang? Wika nito. Kaya naman mas lalong nanggigil itong si Rukawa. Kaya dinaan niya sa katawan. Bangga ng ilang beses. Nang walang ano-ano, inangat niya ang bola. Ngunit sa taas, nagsabayan ang dalawa. Ang power forward ng Aiwa at si Rukawa. Ngunit sobrang taas tumalon ng power forward na ito. Kaya naman nangamba ang lahat ng tao. Pati na rin si Maki. Nako, supalpal ata ang aabutin ni Rukawa, wika ni Maki. Ngunit buong tapang na inatake ni Rukawa ang ring. Kaya ayon, isang posterized face-to-face slam dunk ang nagawa ni Rukawa kontra sa mayabang na yon at napatayo ang lahat ng tao. Grabe, ano yun? Kinain niya ng buo ang depensa. Ang husay mo talaga, Rukawa. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kagrabing slam dunk. Talagang hindi niya pinatawad, wika ng mga tao. Habang itong si Moroboshi naman ay napabulong sa kanyang isip. Teammate, mali ka ng hinabangan, wika ni Moroboshi sa kanyang isip. Habang itong si Rukawa ay tinitigan itong power forward na mayabang, sabay nagwikang, mali ka ng kinalaban. At ayun na nga, tumugon naman ang power forward ng Aiwa. Babawian kita, makikita mo, wika nito. Sa kabilang banda naman ay nagsiset ng isang play itong si Moroboshi nang biglang pinasa niya ito sa kanilang shooting guard. Patay na, libre ang isa, wika ni Ayako. Kaya naman akmang pupukol ito ng isang tres. Kaya sinabayan siya ni Miyagi sa taas nang biglang nawala ito. Isang fake, naloko na, wika ni Miyagi. At ayun nga, isang fake nga ang nagawa ng kanilang shooting guard. Wide open na siya sa tres nang biglang walang ano-ano nag-cut itong si Moroboshi. Kaya naman pinasahan niya ito. At ayun, libreng-libre na siya. Tumira siya ng isang jump shot. Kaya naman puntos para sa Aiwa. Nang biglang may napansin itong si Coach Takato. Ang laki ng tiwala nila kay Moroboshi. Nakakamangha talaga ang paggawa ng desisyon ng mga manlalaro ng Aiwa, wika ni Coach Takato. Nang biglang tumugon itong si Maki. Tama ka, Coach. Ibang klase ang respeto nila kay Moroboshi. Talagang hindi matatawaran ang koneksyon ng mga manlalaro ng Aiwa, wika ni Maki. Habang doon sa kwarto, nakaidlip pa rin sa Sakuragi at iniinda pa rin niya ang sakit ng kanyang likod nang biglang pinuntahan siya ni Taba. Uy Sakuragi, hindi ka pa talaga maglalaro? Wika ni Taba. Nang biglang nagyabang ang Gunggong. Maglalaro ako, pero kailangan mapapayag ko muna si Tatang. Siguro hinahanda niya ako dahil alam niyang ako ang secret weapon. Dahil sa akong henyo. Kamusta si Rukawa? Siguro hindi na siya makapuntos no? Dahil wala ang henyong ito. Pagyayabang na wika ni Sakuragi. At tumugon naman dito si Taba. Mali ka. Si Rukawa ang gumagawa ng puntos.
Ang ganda ng nilalaro niya. Tugon ni Taba. Ano? Hindi maaari. Ako dapat ang magpapanalo sa Shoko, hindi ang gunggong na yon, wika ni Sakuragi. Nang biglang kumatok si Haruko sa kwarto. Sakuragi, nandyan ka ba? Ayos ka lang ba? Wika ni Haruko. Ngunit sinabihan ni Sakuragi si Taba. Sabihin mo tulog ako. Sige, mauna na kayo doon sa court, wika ni Sakuragi. Kaya ayun, mabalik na naman tayo sa court. Nang biglang nagpakitang gilas ang mayabang na power forward ng Aiwa dahil sa kanyang back-to-back rebound. Nang walang ano-ano, nagsigawan na ang mga tao. Hari na ang rebound! Hari na ang rebound! Hari na ang rebound! Sigawan ng mga tao. At akala ng Aiwa ang tinutukoy nila ay ang power forward ng Aiwa na sobrang mayabang. Ngunit nung tinignan nila ang pintuan, paparating na pala si Hanamichi Sakuragi. Suot-suot ang kanyang uniform at sumigaw ng, "Nandito na ang henyong si Sakuragi! Umanda kayo, Aiwa!" Sigaw nito. At ayun na nga, sa wakas, nagbalik na nga si Sakuragi. Tuluyan kaya siyang maglalaro kontra sa Aiwa para ipakita sa lahat na siya ang hari ng rebound at hindi ang power forward na yon? Abangan natin sa susunod na bahagi. Pabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Nagpakita nga ng isang back-to-back offensive rebound ang mayabang na power forward ng Aiwa. Kaya naman sigawan ng mga tao. Sinisigaw nila ang katagang hari ng rebound. Ngunit hindi pala ang power forward ng Aiwa ang tinutukoy nila, kundi ang pagbabalik sa laro ni Sakuragi. Ayan na siya, ang may pulang buhok. Di ba yan ang nagpapanalo sa Shoko laban sa Sano? Oo, siya yan. Yung binansagang hari ng rebound. Nako, umahanga ako sa taong yan. Ang taas tumalon, grabe. Ang lakas din ng kanyang katawan. Biruin mo, minamamalang niya si Mikiyo, wika ng mga tao. Habang itong si Sakuragi ay nagtungo na sa kanilang bench at nagwikang, "Tatang, hindi ko na matiis ang hindi maglaro. Konting sakit na lang ang nararamdaman ko," wika ni Sakuragi. At tumugon naman dito si Ayako. "Seryoso ka ba, Sakuragi? Talaga bang kaya mo na maglaro? Kamusta yung likod mo? Ayos na ba?" Tugon ni Ayako. At muling nagyebang na naman ang gunggong na to. "Oo, konti na lang. Pero kaya ko naman. Hindi madaling sumuko ang henyong ito. Baka nakakalimutan nyo. Ako ang henyong si Sakuragi." Pagyayabang na wika nito. At tumugon naman dito si Coach Anzai. "Sakuragi, umupo ka na muna. Di ba ikaw ang secret weapon? Kaya lalabas kita pag kinakailangan na," wika ni Coach Anzai. At tumugon naman dito si Sakuragi. "Oo, tatang, tatahimik muna ako," wika nito. Nang biglang napabulong si Ayako sa kanyang sarili. Nakakapanibago. Napakatalima niya. Ngayon sumusunod na siya sa mga utos at hindi niya kinukulit si Coach Anzai. Bulong ni Ayako sa kanyang sarili. At napunta na tayo sa court. Possession na nga ng Shouhoku at hawak-hawak ni Miyagi ang bola. "Team, puntos tayo," wika nito. Kaya naman agad-agad niyang inatake ang basket. "Naku, ang bilis," namamanghang wika ni Moroboshi. Kaya naman buong tapang niyang inatake ang basket. Nang biglang sumulpot ang sentro ng Aiwa. Kaya ayun, naharangan ng tuluyan ang basket. Nang biglang akmang pupukol ito ng isang jump shot. "Huwag ka nang magtangka, huli ka na," wika ng sentro. "Ryota, alanganin, mahabol niya yan, masyadong malaki," sigaw ni Ayako. Nang biglang tumalon ang sentro ng Aiwa para i-block ang tira ni Miyagi. Nang biglang naglaho ito. Naglaho sa kanyang linya at nagwikang, "Patay ka, kumagat ka sa pain," wika nito. At napansin ni Maki ang galawan na yon. "Isang fake yan, iwan ka na," wika ni Maki. Kaya ayun, isang napakalinis na fake ang kanyang nagawa. Kaya naman isang easy layup na lang para kay Miyagi. Ngayon sigawan na ang mga tao. "Ang galing ng maliit, grabe, ang bilis niya. Tapos yung mga peke niya, kapanipaniwala, ang husay," wika ng mga tao. At ayun, bola naman ng Aiwa at talagang babawi sila. Hawak-hawak ni Moroboshi ang bola at nagsiset ulit ng isang play. Nang biglang inatake niya ang linya ni Rukawa.
Habang itong si Rukawa ay gulat na gulat dahil hindi niya napansin si Moroboshi. Kaya naman hindi siya nakareact ng maayos sa depensa. Kaya ayun, sinamantala ni Moroboshi at nagpasabit siya ng isang foul. At ayun, pasok ang lucky bounce. Pasok ang kanyang tira at pumito ang referee. Counted, foul, number 11, 1 free throw, sigaw ng referee. At ayun nga, pasok ang kanyang free throw. Kaya 3 puntos para sa Iowa. Ano? Hindi maaari. Hindi ako agad nakapwesto ng maayos. Naisan ako, wika ni Rukawa. Habang ang mga tao naman ay gulat na gulat sa pinakitang yun ni Moroboshi. Ang galing mo, Moroboshi. Pinasabitan mo pa yung ace ng kalaban. Ang husay mo talaga. Nakakamangha. Pagpatuloy mo lang yan. Siguradong mahihirapan sila sa inyo, wika ng mga tao. Habang itong si Maki naman ay napahanga sa galaw na yun. Mautak talaga itong si Moroboshi. Kasing utak niya si Fujima, wika nito. At tumugon naman dito si Coach Takato. Tama ka, Maki. Ang IQ nila ay hindi nagkakalayo. Sobrang gulang sa loob ng court. Kahit isang napakaliit lang nagpagkakamali ng kalaban ay sinasamantala nila. Ngunit panoorin mo, hindi papayag si Rukawa na ganun-ganun lang yun, wika ni Coach Takato. At tama nga ang kanyang hula. Ngayon hawak-hawak naman ni Rukawa ang bola at bumulong sa kanyang isip. Babawian kita, Moroboshi, wika nito. Kaya agad-agad siyang humingi ng screen para si Moroboshi ang magbantay sa kanya. Kaya ayun, umayon ang lahat sa plano. 1-on-1 ang dalawang ace player. Yan na, magpapakitang gilas ang aming ace. Mahihirapan silang bantayan pag kanyang 1-on-1, wika ni Coach Ansay. Kaya naman inatake ni Rukawa ang depensa ni Moroboshi. Ang bilis ng direksyon niya papunta sa kanan. Nang biglang na-check ni Moroboshi ang kanyang galaw. Huli ka, naunahan kita, Rukawa. Naunahan kita sa kanan, wika nito. Nang biglang napangisi itong si Rukawa, sabay pihit papunta sa kaliwa. At ayun, iwan na iwan itong si Moroboshi. Sabay tira ng isang jump shot. At ayun, pasok nga ang kanyang tira. Nice one, Rukawa! Binawian mo agad, wika ni Ayako. Ngayon sigawan ng mga tao. Nice one, Rukawa! Nakakamangha ang galaw na yon. Binawian mo agad, wika ng mga tao. Habang si Haruko naman ay napamangha sa pinakitang galaw ni Rukawa. Rukawa, ang galing mo, wika nito. Habang sa kabilang banda naman ay gustong-gustong bumawi ni Moroboshi. Kaya agad-agad niyang inatake ang depensa ni Rukawa. At gaya ng dati, nagpasabit na naman siya ng isang foul. Ngunit sa pagkakataong ito, alam na ni Rukawa kung anong gagawin. Kaya naman dumistansya siya. Kaya ayun, nawala ng balance itong si Moroboshi. Kaya sablay ang kanyang tira. Akagi ang rebound! Sigaw ni Ayako. Kaya naman tumalon silang lahat. Nang biglang may napakataas tumalon na sumulpot sa likod. At ayun, isang follow-up slam dunk nga ang nagawa ng power forward ng Iowa. Ang taas tumalon ng taong yan. Mahihirapan ang Shoko pag napabayaan yan. Ang taas niya tumalon, grabe. Nakakamangha, wika ng mga tao. At muling nagyabang na naman ito. At tinitigan niya si Sakuragi. Sabay nagwikang, ako ang hari ng rebound. Nakakainis kang gunggong ka. Ipasok mo na ako, tatang. Tuturuan ko ng leksyon ang mayabang na unggoy na yan, wika ni Sakuragi. At tumugon naman dito si Coach Ansay. Sakuragi, kalma ka lang. Alam kong kayang-kaya mo siya. Pero di ba ikaw ang secret weapon? Kaya mag-intay ka lang muna. Sa tamang pagkakataon at ipapasok rin kita, wika ni Coach Ansay. Nakakainis. Pag pumasok ako, makikita mo. Hindi kita papahawakin ng bola, pangako, wika ni Sakuragi sa kanyang isip. Habang sa kabilang banda naman ay libre itong si Kogure para sa isang tres. Kaya naman agad-agad siyang pumukol nang biglang sumulpot si Moroboshi. Kaya ayun, na-challenge ng sobra ang kanyang tira. Kaya naman sa pagkakataong ito, sablay ang kanyang pagbitaw ng tres. Akin ang rebound! Sigaw ni Akagi. Nang biglang sumulpot na naman ang mayabang na power forward ng Iowa. At gaya ng inaasahan, sa kanya ulit ang bola. Sabay pasa sa kumakaripas na si Moroboshi para sa isang pass break. At ayun, puntos nga para sa Iowa.
sabay titig ng mayabang na power forward kay Sakuragi at nagwikang, "Ano na, sumabay naman kayo." Wika nito, "Ang yabang mo. Papakitaan kita. Ipapakita ko sa'yo kung anong hanap mo, unggoy." Sigaw ni Sakuragi. At biglang tinawag ni Coach Ansay itong si Sakuragi at may binulong. Nang walang ano-ano na pangiti itong si Sakuragi at biglang napakatalim ng kanyang mga mata na para bang nanggigigil maglaro. Ano kaya ang binulong ni Coach Ansay kay Sakuragi at bigla na lang itong napangiti? Ipapasok na kaya siya? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Nagpakita na naman ng gilas ang mayabang na power forward ng Aiwa dahil sa kanyang follow-up slam dunk at isang rebound. Nagdulot ng fast break para kay Moroboshi. Kaya muli na naman itong nagyabang at inasinta niya itong si Sakuragi. Ngunit ang masakit dito ay walang magawa itong si Sakuragi dahil nasa bench pa lang siya. At ngayon, hawak-hawak naman ni Miyagi ang bola at nagsiset ng isang play. "Team, puntos tayo, humanda kayo," wika ni Miyagi habang kumukuha siya ng timing para sa isang magandang play. Nang biglang nag-cut si Rukawa sa loob ng napakabilis. "Si Rukawa, libre na siya," sigaw ni Moroboshi. Kaya naman agad-agad siyang hinabol ng shooting guard ng Aiwa at pati na rin si Moroboshi. At ayun nga, na-check agad nila ang gustong gawin ni Rukawa. "Wala ka nang pupuntahan, Rukawa. Nahuli ka agad namin," wika ni Moroboshi. At tumugon naman dito si Rukawa. "Talaga ba? Baka nakakalimutan nyo, dalawa kayong humabol sa akin. Libre ang isa," tugon ni Rukawa. Kaya naman napangiti na lang itong si Miyagi at nagwikang, "Sumabay naman kayo sa isang peking dalaw. Sino ba kasing nagsabing kay Rukawa pupunta ang bola?" Wika nito, sabay pasa kay Mitsui sa tres. Kaya ayun, wide open na ang sharpshooter ng Shohoku. Kaya naman agad siyang pumukol ng isang tres. At ayun, pasok ang kanyang tira. Kaya ngayon sigawan na ang mga fans ng Shohoku. "Ang galing mo, Mitsi Boy! Walang nagbabago sa mga bitaw mo. Talagang sayo ang trono pag sa 3 points ang usapan," sigaw ng kanyang mga tropa. "Mitsui, pagpatuloy nyo lang yan. Papahirapan nyo ang mga yan. Susunod, tirahan mo ng harap-harap ang mayabang na unggoy na yan," sigaw ng mga tropa ni Sakuragi na naiinis sa mayabang na power forward ng Aiwa. Habang itong si Haruko naman ay napahanga kay Rukawa. "Rukawa, galingan mo. Galingan yung lahat," sigaw nito. Nang biglang narinig ito ni Sakuragi. "Tama ba ako ng dinig? Sinigaw ni Haruko ang pangalan ni Rukawa. Hindi maari. Ako lang dapat ang hinahangaan ni Haruko at hindi ang gunggong na yon. Uy Tatang, pasok mo na ako. Ayos na ang pakiramdam ko. Tignan mo si Rukawa, oh. Mukhang pagod na siya. Kailangan na niyang palitan. Sige na Tatang," pangungulit na wika ni Sakuragi. At dahil doon sinigawan siya ni Ayako. "Sakuragi, itigil mo nga yan. Sumunod ka sa plano ni Coach Ansay. Huwag kang makulit," wika ni Ayako. "Kainis naman, hindi tuloy ako mapakitang gilas kay Haruko," pabulong na wika ni Sakuragi. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. Nang biglang sumaksak ito sa loob, sabay pasa sa labas. Kaya ayun, naiwan ang kanilang shooting guard. Walang ano-ano, binato niya ang bola sa taas ng ring. "Anong klase ng tira yan? Tirang takot ata yan eh. Hindi yan abot sa ring," sigaw ng mga tao. At napansin ni Coach Takato ang play na yun. "Mali kayo, ang ganda ng play na yan," wika nito. Nang biglang sumulpot sa taas ang mayabang na power forward ng Aiwa para sa isang alley-oop. At ayun nga, isang nakakagulat na alley-oop ang pinakita ng power forward nila. Sabay titig kay Akagi at nagwikang, "Ang baba ng talon mo," wika ng mayabang na power forward. At biglang nainis itong si Akagi. "Akagi, uminakon ka. Masisira ang laro mo pag napikon ka," wika ni Ayako. Kaya ayun, nakontrol naman ni Akagi ang kanyang galit. Kaya naman bumawi na lang siya sa kanilang possession. At ayun nga, hawak-hawak ni Akagi ang bola habang kinakatawan niya sa loob.
Nang biglang sumulpot ang mayabang na power forward ng Aiwa at nagwikang, "Ako na ang magbabantay dito. Hindi ko to papapuntusin." Wika ng mayabang na power forward. At sa gilid naman ay nagwika itong si Maki. Lakas naman ng loob ng manlalarong to ng Aiwa. Talagang hinamon pa niya si Akagi sa kanyang teritoryo, wika ni Maki. At tumugon naman dito si Coach Staccato. "Kaya nga sigurado walang magagawa yan kontra sa lukas ng isang Akagi. Gagawing bata yan ni Akagi, tignan mo," wika ni Coach Staccato. At ayun na nga, kinakatawan ni Akagi ang mayabang na power forward ng Aiwa. At sa bawat bangga ni Akagi ay talagang umuurong itong power forward ng Aiwa. Nang biglang inangat ni Akagi ang bola at sa taas sumabay din tong power forward. Kaya naman sa nakakakabang pangyayari napatayo ang mga tao. Nako, nagsabayan sila. Mukhang supalpal ata ang aabuti ni Akagi. Mali ka, hindi matatalo yung lakas ng sentro ng Shohoku. Usap-usapan ng mga tao. Nang walang ano-ano, tumilapon ang mayabang na power forward ng Aiwa. Habang itong si Akagi ay pinakitaan tayo ng gorilla dunk na sa sobrang gigil ay halos sisirain na niya ang ring. Habang itong power forward ng Aiwa ay tumilapon sa sahig, kaya pumito ang referee. "Offensive foul ata." "Hindi, malinis yun. Sa tingin ko foul yan ng Aiwa." "Hindi, sa tingin ko offensive foul yan dahil tumilapon ang manlalaro ng Aiwa." Usap-usapan ng mga tao sa gilid. At ayun nga, pumito ang referee, sabay sigaw ng "Counted, foul, 1 free throw." At ayun, sigawan ng mga tao, "Ayun, counted foul. Ang galing mo talaga, Akagi. Hindi matatawaran ang lakas ng iyong katawan. Grabe ka, napapahanga mo kami." Sigaw ng mga tao. Habang itong mga tropa ni Sakuragi ay naasar tong mayabang na power forward ng Aiwa. At nagwikang, "Ano gunggong, masakit ba? Kung ako sa'yo, umuwi ka na. Hindi mo kaya si Akagi." Sigaw ng mga to. Habang itong mayabang na power forward naman ng Aiwa ay napabulong sa kanyang isip. Grabe, nakakatakot ang lakas niya. Susunod, ayaw ko na siyang bantayan. Hindi pa ata ko malahati ng lakas ko sa lakas na taglay niya. Wika nito sa kanyang isip. Habang itong si Maki ay napabulong sa kanyang isip. Mali ka ng hinamon, bata. Si Akagi ay isang napakalakas na manlalaro, lalo na sa loob ng basket. Hindi mo siya makakaya sa lakas ng katawan kung hindi ikaw si Uzumi at Masashi. Wika nito sa kanyang isip. Habang sa kabilang banda naman ay nanggigigil itong power forward ng Aiwa para makabawi sa ginawa ni Akagi. Ngunit bumabawi siya sa depensa ni Kogore, kaya kinakatawan na naman niya ito sa loob. Nang walang ano-ano, inangat niya ang bola. Habang itong si Kogore ay hindi na nakareact sa bilis ng galaw na yun dahil naunahan na siya. Kaya ayun, isang easy points para sa Aiwa. Nako, nandun na ang kahinaan nila, ang depensa ni Kogore. Dahil hindi siya sanay bumantay ng isang power forward na malaki at mataas tumalon. Wika ni Coach Staccato. At tumugon naman dito si Maki. Tama ka, Coach. Talagang mahihirapan sila pag nagpatuloy pa yan. Sa mga oras na to, ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Coach Anzai? At bakit nasa bench pa rin si Sakuragi? Wika ni Maki. Nang biglang humingi ng isang timeout itong si Coach Anzai. Rukawa, ipagpatuloy mo lang yung ginagawa mo. Ang husay. Basta wag na wag kang panghihinaan ng loob. Akagi, ang ganda ng pinakita mo. Tama yun. Ang inis na nararamdaman mo ay dapat wag mong hipalata para hindi masira ang iyong laro. Mitsui, basta pag libre ka, bitaw ka na agad. Tiwala kami sa'yo. Miyagi, ang ganda ng paggawa mo ng mga play. Pagpatuloy mo lang yan. Kogore, alam kong kaya mo yun. Ang problema lang ang natatakot ka. Maging matapang ka lang. Tiwala kami sa'yo. Wika ni Coach Anzai para mabuhayan silang lahat. Kahit alam na ni Coach Anzai na hindi 100% ang lakas ng Shohoku dahil pagod na sila physical at mental laban sa Sano. At walang ano-ano, tinawag ni Coach Anzai itong si Sakuragi at nagwikang, "Sakuragi, handa ka na ba para sa plano?" Wika ni Coach Anzai. At tumugon naman dito si Sakuragi, "Oo tatang, lagi akong handa." Wika nito.
At ayun, ano kaya ang binulong na plano ni Coach Anzay kay Sakuragi na tila ba magbabago sa takbo ng laro? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Nauungusan na nga ng Shohoku laban sa Aiwa. Kaya naman humingi ng isang timeout itong si Coach Anzay para palakasin ang loob ng kanyang mga manlalaro. Ngunit sa loob-loob ni Coach Anzay, alam niyang tagilid ang Shohoku dahil injure nga itong si Sakuragi at ang lahat ng natitira niyang manlalaro ay pagod na sa laban kontra sa Sano. Kaya ayun, tinawag ni Coach Anzay itong si Sakuragi. Handa ka na ba para sa plano? Wika nito. At tumugon naman dito si Sakuragi. Oo tatang, tugon dito ni Sakuragi. Sabay tumaliman na at umupo muna sa bench. Ngunit bakas na bakas sa kanyang mata ang panggigigil. Ano kaya ang plano ni Coach Anzay at ni Sakuragi? Bulong ni Ayako sa kanyang isip. At ayun na nga, bumalik na silang lahat sa court. At sa pagkakataong ito, hawak-hawak ni Miyagi ang bola. Team, puntos tayo, wika nito. At walang ano-ano, tumakbo itong si Mitsui papunta sa tres. At sa kabilang banda naman ay tumakbo itong si Rukawa para mag-cut sa loob. Nang biglang pinasa ni Miyagi ang bola kay Rukawa. Ngunit sa pagkakataong ito, na-check ang pasa ni Miyagi ni Moroboshi. Kaya ayun, napakalinis na steal ang nagawa ng ace player ng Aiwa. Kaya naman tumatakbo na siya para sa isang fast break. At hinahabol naman siya ni Miyagi. Ngunit halos 3 metro na ang agwat. Kaya ayun, hindi naabol ni Miyagi si Moroboshi. Kaya naman puntos para sa Aiwa. Ang galing mo Moroboshi, nahuli mo yung pasa at nasabayan mo pa ng isang fast break. Ayos ka talaga, maasahan ka sa opensa at depensa. Malamang siya ata ang star ng Aichi, ang taong bumuhay sa larong basketball sa ating distrito. Wika ng mga tao sa gilid. Habang itong si Mitsui ay linapitan si Miyagi. Uy Miyagi, bakit hindi mo pinasa sa akin ang bola? Alam mo namang libre ako at merong bantay si Rukawa. Ngunit bakit sa loob mo pa rin pinasa? Ang tumatakbo sa isip mo ha? Inis na wika ni Mitsui. Habang si Miyagi ay napayuko na lang at hindi na lang nagsalita dahil alam naman niyang kasalanan niya. Kaya ayun, sunod-sunod na ang puntos ng Aiwa. Sinasamantala nila ang pagkakataon dahil pagod at frustrated ang mga manlalaro ng Shohoku. At sa gilid, nagwika itong si Coach Takato na napapansin na niya ang takbo ng laro at napapansin na niya ang pagka-down ng Shohoku. Yan na, nagsisimula na. Yan ang inaasahan ko. Hindi makakapaglaro ng maayos ang Shohoku. Bakas na bakas sa kanilang muka ang pagod bago pa lang magsimula ang larong ito dahil alam naman natin na naibuhos na nilang lahat ang kanilang 100% laban sa Sano, wika ni Coach Takato. At tumugon naman dito si Jin. Tama ka Coach, kabisado ko ang ugali ni Mitsui. Hindi niya sinisisi ang kanyang mga kampi. Ngunit dahil sa frustrated na sila, hindi na sila makapag-isip ng maayos, wika ni Jin. Nang walang ano-ano, nagsalita itong si Maki. Tama kayo, pati itong si Miyagi. Sa Kanagawa, alam naman nating magaling gumawa at maayos gumawa ng play itong si Miyagi. Ngunit sa pagkakataong ito, mali ang kanyang desisyon. Dahil pagod na siya at hindi na siya makapag-isip ng maayos. Ang tanging sariwa na lang sa kanila ay itong si Kogure. Kaya naman siya ang dapat kakana sa opensa, wika ni Maki. Kaya ayun, ang iniisip na yan ni Maki ay siya rin palang tumatakbo sa isip ni Sakuragi. Kaya tinawag ni Sakuragi iting si Kogure at bumulong. Kogure, pagod na yang mga 4 na yan. Kaya sa'yo namin iaasa ang opensa. Dahil sariwa ka, pisikal at mental na lakas. Magtiwala kami sa'yo at magtiwala ka rin sa sarili mo, wika ni Sakuragi. Kaya naman lumakas ang loob nitong si Kogure. At ayun, hawak-hawak niya ang bola at nagsiset ng isang play. Nang walang ano-ano, tumira siya ng isang napakalayong tres. Kogure, anong ginagawa mo? Malayo masyado, wika ni Miyagi. Miyagi, magtiwala ka, tugon ni Kogure. Nang walang ano-ano, pumasok nga ang kanyang tira. Ang galing mo Kogure, ganyan dapat,
wika ni Ayako. At sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ng mayabang na power forward ang bola. At gaya ng dati, kinakatawan na naman niya si Kogure sa loob dahil alam niyang easy points ito. Nako, easy points na naman ata yan, wika ni Kyota. Mali ka, tignan mo si Kogure. Hindi mo mababakas ang takot sa kanyang mga mata, tugon ni Maki. Nang biglang inangat ng mayabang na power forward ang bola para sa isang slam dunk. Ngunit biglang nawala ang bola sa kanyang mga kamay. Nice steal, Kogure! Ang ganda ng sundot mo! Amin na! Pass break na to! Sigaw ni Miyagi. Kaya ayun, agad-agad pinasa ni Kogure ang bola sa kumakaripas na si Miyagi. Kaya ayun, puntos para sa Shohoku. Ang galing nyo! Ang galing ng pinakita mo, Boy Labo! Wika ng mga kaibigan nila. Sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. At sa pagkakataong ito, si Rukawa ang bumabantay sa kanya. Rukawa, halatang pagod ka na. Hindi ka na makakasabay nito, wika ni Moroboshi. Sabay sugod sa depensa ni Rukawa. At walang ano-ano nag-spin moves itong si Moroboshi. Sabay tira ng isang jump shot. At ayun, pasok ang kanyang tira. Sigawan ng mga tao. Ang galing ng galaw na yon. Naiwan agad siya. Hindi man lang nakaporma ang ace player ng Shohoku, wika ng mga tao. Habang itong si Rukawa ay nabigla. Spin moves? Gayang-gaya niya si Sawakita. Bulong nito sa kanyang isip. Kaya naman hawak-hawak niya ang bola para sa kanilang opensa. At hinihingi niya nga ito si Moroboshi ang magbantay sa kanya. Kaya ayun, 1-on-1 na naman ang mga ace player. Babawian kita, makikita mo, wika ni Rukawa. Kaya agad-agad niyang inatake ang basket. Nang biglang may kamay na sumulpot sa baba. At ayun, nawala ang bola sa kamay ni Rukawa. Isang napakalinis na steal ang nagawa ni Moroboshi. Sabay takbo sa pass break. At ayun, puntos para sa Aiwa. Rukawa, wala ka ata sa kondisyon na, sigaw ni Ayako. At biglang linapitan ni Moroboshi itong si Rukawa. Huwag mo nang ipilit kung alam mong pagod ka na. Hindi ka makakasabay sa akin pag ganyan ang laro mo, wika nito. Yabang mo, tugon naman dito ni Rukawa. Ito na ang inaasahan ko. Hindi na sila makapag-isip ng maayos. At pati katawan nila ay hindi na makasabay. Talagang si Kogure na lang ang pag-asa namin dito sa first half, wika ni Coach Ansay. Kaya naman sa kabilang banda ay hawak-hawak ni Miyagi ang bola. Nang biglang tumakbo si Kogure para sa isang tres. Miyagi, akin na! Sigaw nito. Kaya naman agad-agad siyang binigyan ni Miyagi. Sabay tira ng tres. Ngunit sa taas, nandun na naman ang mayabang na power forward ng Aiwa para i-block ang tira ni Kogure. Huli ka! Wala ka nang pupuntahan pa, wika ng mayabang na power forward. Naku! Nakaunang tumalon yung manlalaro ng Aiwa. Patay, supalpal na ang aabuti ng nakasalamin, wika ng mga tao. Nang biglang napangiti itong si Kogure, sabay dribble ng bola. Patay, iwan ako, isang fake, wika ng mayabang na power forward. Kaya ayun, libre na itong si Kogure para sa isang perimeter. Kaya agad-agad siyang bumitaw ng isang jump shot. At ayun na nga, pasok ang kanyang tira. Nice one, Kogure! Pagpatuloy mo lang yan, sigaw ni Ayako. Ang galing mo, Boy Labo! Sigaw naman ni Sakuragi. At itong si Kogure ay napangiti, sabay bumulong sa kanyang isip. Salamat, Sakuragi, dahil sa pagpapalakas ng aking loob, nailabas ko ang tunay kong laro. Maraming salamat sa iyo, wika nito sa kanyang isip. At ayun na nga, dahil nga sa payo ni Hanamichi Sakuragi kay Kogure, nailabas nito ang tunay niyang laro at siya na ang kumakana para sa Shohoku. Ngunit kahit ganun pa man din, hindi natin maitatanggi na mahihirapan pa rin sila. Dahil ang apat na manlalaro nila ay paralisado dahil sa mental at physical na lakas ay kinakapos na sila. Ano kaya ang matinding plano ni Coach Anzai at Sakuragi? Ano kaya ang kalalabasan ng labanang ito? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Apat nga na manlalaro ng Shohoku na sina Rukawa, Akagi,
Miyagi at Mitsui ay hindi makapaglaro ng maayos dahil sa pisikal at mental na lakas ay nauubusan na sila. Kaya naman ito yung napansin ni Sakuragi. Kaya naman tinawag niya itong si Kogore para bigyan ng lakas ng loob. At ayun nga, nagtagumpay naman tong Sakuragi sa kanyang hangad dahil lumabas ang tunay na laro ni Kogore. Nagbitaw siya ng isang tres, isang jump shot at isang pass break para kay Miyagi. Kaya naman naibaba nila ang lamang sa 28-26 pabor sa Aiwa. Naku, hindi to maaari. Kailangan namin magplano ng mabuti. Nakakahabol na sila sa mga lagay na yan, wika ni Moroboshi. Sabay atake sa basket at ayun, gaya nga ng dati inatake niya ang depensa ni Rukawa. Kaya naman sumaksak ito sa loob at walang ano-ano inangat niya ang bola sa mismong harap ni Rukawa. Huli ka Moroboshi, maliit ka masyado, wika ni Rukawa. At biglang napangisi itong si Moroboshi. Anong ginagawa mo Moroboshi? Hindi mo kaya ng harap-harapan si Rukawa. Masyado siyang matangkad at mahaba para sa face-to-face layup. Sigawan ng mga tao. Nang biglang binali ni Moroboshi ang tira. Huli ka pa rin kahit anong gawin mo. Kahit baliin mo pa yan, wika ni Rukawa. Kaya naman sa ere ay dinikit ni Moroboshi ang kanyang katawan. At ayun, tapal nga ang inabot niya. Ngunit naayon ang lahat sa plano nang pumito ang referee. Foul, number 11, 2 free throw, sigaw ng referee. Ano? Bolang nakuha ko. Hindi maaring may foul yon, sigaw ni Rukawa. At ayun nga, pasok ang kanyang 2 free throw. Ang talino talaga ni Moroboshi. Sa play na yon ay hindi niya hangad makapuntos, kundi makuha ang foul ni Rukawa, wika ni Maki. At tumugon naman dito si Jin. Tama ka Maki, hindi na makakabantay ng maayos si Rukawa pag sunod-sunod na foul ang aabutin niya. At samahan mo pa ng pagod, wala na, mahihirapan na talaga ang Shohoku dito, wika ni Jin. Nang biglang nagsalita si Coach Takato. Oo, maaring ganyan nga, pero tingin ko mahihirapan ang Shohoku sa first half. Ngunit sa tingin ko ilalabas ni Coach Anzai ang kanyang alas sa susunod na bahagi, wika ni Coach Takato. Kaya ayun, sa kabilang banda ay hawak-hawak ni Rukawa ang bola at nagsiset ng isang play. Moroboshi, umanda ka, wika nito sa kanyang isip. Nang biglang sumigaw si Akagi sa baba. Rukawa, amin na, magandang pwesto ko, sigaw nito. Kaya naman agad-agad niyang binigyan si Akagi sa loob. At wala namang sinayang na oras itong si Akagi. Bangga dito, bangga doon. Nang walang ano-ano, inangat niya ang bola at nakasabay naman ang sentro ng Aiwa. Kahit papaano ay nakahaplos naman siya ng bola. Ngunit talagang nanaig ang lakas ni Akagi. Kaya ayun, isang gorilla dunk na naman ang pinakita ni Akagi. Nang walang ano-ano, pumito ang referee. Counted! Foul! 1 free throw! Sigaw nito. Ngayon sigawan na ang mga tagahanga ng Shohoku. Ang galing mo Gori! Hindi ka talaga mapigilan! Para kang nagwawalang dragon! Sigaw ng mga tropa ni Sakuragi. Ang galing mo kuya! Hindi mo talaga ako binibigo. Pinapahanga ako ng lakas mo, wika ni Haruko. Habang ang mga tagahanga naman ng Aiwa ay gulat na gulat. Sino yung number 4? Ang lakas niya sa loob. Yan ba ang nadidinig kong gorilla dunk? Oo yan nga. Yan yung pinakita niya kontra sa Sano at Toyotama, wika ng gulat na tagahanga ng Aiwa. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ulit ni Moroboshi ang bola. Nang biglang inatake na naman niya ang depensa ni Miyagi. At walang ano-ano inapakan niya ang preno. Sabay tira ng isang jump shot. At ayun, pasok ang kanyang tira. Nice one Moroboshi, back-to-back points agad ang ginawa mo, wika ng mga tao. Nako, hindi na sila makabantay ng maayos dahil pagod na sila. Hindi na sila makapag-isip ng maayos. Nakita na ni Moroboshi ang kahinaan ng depensa namin. Kaya naman kailangan kong tignan kung anong butas ng depensa nila, wika ni Gori sa kanyang isip. Kaya naman hiningi niya ang bola para sa isang poste sa loob at kinakatawan niya ang sentro ng Aiwa. Huli kayo, ito ang inyong kahinaan. Mahina ang sentro nyo, mahina ang katawan nito. Kayang-kaya ko itong ilang paso.
wika ni Gory sa kanyang isip. Kaya naman tinuloy-tuloy niya ang pagkatawan sa loob. Nang walang ano-ano, inangat niya ang bola at sa pagkakataong ito wala nang sumabay sa kanya. Kaya ayun, isang easy slam dunk ang ginawa niya. Ngayon sigawan na ang mga tao. Siya na naman, talagang merong pinapatunayan ang kanilang sentro. Ayaw paawat, sigaw ng mga tao. Habang si Ayako ay napabulong sa kanyang isip. Grabe ka, Akagi. May hanay ka na talaga sa pinakamagaling na sentro dito sa Japan. Sinusulit mo talaga ang huling laro mo, suot-suot ang uniforming yan, wika ni Ayako. Habang sa kabilang banda naman ay napansin ito ni Maki. Meron ding kahinaan ang Aiwa doon sa loob. Ang husay ni Akagi, nahanap niya ang sakit ng Aiwa, wika nito. Tama ka, Maki. Kung sa harap ng depensa ang kahinaan ng Shohoku, doon naman sa loob ang kahinaan ng Aiwa. Kung hindi nila mapipigilan yan, sigurado mauungusan sila ng Shohoku, tugon ni Coach Takato. Ang pagdumi ng Akagi sa loob ay napansin ni Moroboshi. Kaya naman humingi siya ng isang timeout. Mga kasama, nakita na nila ang kahinaan natin. At oo, doon sa sentro. Kaya ang gusto ko kung maaari ay hindi nyo dapat hayaang makakuha ng bola yung sentro nila. At kung sakaling makakuha naman, ay i-double team nyo na agad, wika ni Moroboshi. Kaya ayun, bola ulit ng Aiwa at hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. Nang walang ano-ano, pinasa niya ito sa kanilang sentro. At agad ding pinasa nito sa kanilang shooting guard. Sabay pasa sa kanilang power forward. Sabay pasa ulit sa kanilang point guard. At agad nilang binalik ang bola kay Moroboshi. At ayun, dahil sa bilis ng pasa, nalito ang depensa ng Shohoku at naiwan na open si Moroboshi sa tres. Kaya agad-agad siyang bumitaw at ayun, pasok ang kanyang tira. Nice one, Aiwa! Ang ganda ng play na yon. Ang husay nyo talaga, wika ng mga tao. Habang si Coach Anzai naman ay napabulong sa kanyang isip. Yan talaga ang kinakatakutan sa Aiwa, ang kanilang napakagandang chemistry. Sa isang possession lang, lahat ng manlalaro nila ay nakahawak ng bola. Kaya ang masasabi ko lang ay gumagana talaga ang ganyang estratehiya ng Aiwa. Kakaiba sila, ay sigurado mahihirapan kami dito, wika ni Coach Anzai. At sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Miyagi ang bola. Team, score tayo, wika nito. Nang bigla niyang pinasa ang bola kay Mitsui para sa isang tres at biglang bumitaw nga ito. Ngunit nandun si Moroboshi para i-block ang kanyang tira. At sa pagkakataong ito, dumampi ang mga kamay ni Moroboshi sa bola. Kaya ayun, bitin ang tira ni Mitsui. Ang rebound, mahalaga yan, sigaw ni Ayako. At ayun nga, nakuha ni Akagi ang bola sa loob. I-double team yun na agad yung number 4, sigaw ni Moroboshi. Kaya ayun, 2 laban sa 1. At talagang ayaw paawat itong si Akagi at pilit na binubuwal ang depensa ng sentro at power forward ng Aiwa. Nang walang ano-ano, biglang napakabilis na inangat niya ang bola sa taas. At sa taas, sumabay ang 2. Kaya ayun, tumalsik silang 3. Kaya naman pumito ang referee at napatayo ang lahat ng tao. Grabe, ang lakas naman ng number 4. Talagang tumalsik sila. 2 laban sa 1 yun ah, wika ng mga tao. Nang walang ano-ano, pumito ang referee. Ano kaya ang tawag ng referee sa ginawa ni Akagi? Foul kaya o offensive foul? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Nakita nga ni Moroboshi ang butas sa depensa ng Shohoku. Kaya naman sinamantala niya ang pagkakataon na pasukin ang depensa ni Rukawa at Miyagi. Ngunit sa kabilang banda ay na-counter naman ito ni Akagi. Kaya nasilipan din ng butas ang depensa ng Aiwa. At ayun nga, nakuha niya ang bola sa loob. At agad-agad siyang dinoble team ng sentro at power forward ng Aiwa. Ngunit pilit pa rin kinakatawan ni Akagi sa loob. Kaya naman tumalsik sila. Ngunit pumasok pa rin ang tira ni Akagi. Nice one, Akagi! Counted foul yan, sigaw ni Ayako. Nang biglang pumito ang referee, sabay sigaw ng offensive foul, jersey number 4.
Ano? Paano naging offensive foul yun? Wika ni Akagi. Hoy rep, hindi offensive foul yun. Kita naman na kinatawan si Akagi bago niya iangat ang bola. Diba? Wika ni Ayako. Naku, offensive foul. Hindi naman ata. Ano sa tingin mo, coach? Wika ni Jin. Jin, tama ka. Sa anggulo natin malinis na hindi offensive foul yun. Kaya naman kitang kita na namali ang tawag ang referee. Tugon dito ni Coach Takato. Nang biglang nagsalita si Maki. Oo, malinis yon. Offensive foul man o hindi, pero nakakahanga ang lakas ni Akagi. Binuhat niya ang dalawang manlalaro ng Aiwa. Biruin mo, malalaki pa ang mga manlalaro na yon. Wika nito. Habang si Akagi naman ay inis na inis dun sa loob dahil mali ang tawag sa kanya. Ngunit hindi niya to pinapakita. Kainis. Ang linis ng ginawa ko. Pero natawagan pa rin ng offensive foul. Ano yun? Wika ni Akagi sa kanyang sarili. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ng kanilang sentro ang bola at binabantayan siya ni Akagi. Ipasa mo na! Hindi mo kaya yung sentro ng kalaban! Sigaw ng mga tao. Ngunit biglang inangat ng sentro ng Aiwa ang bola para diigin ang depensa ni Akagi. Nang walang pag-aalinlangan, sinabayan ni Akagi itong sentro ng Aiwa sa taas. Kaya ayun, isang posterized block ang inabot niya kay Akagi. Magaling Akagi! Pasa mo na, fast break na to! Sigaw ni Miyagi. Kaya ayun, tumakbo itong si Miyagi para sa isang fast break. Nang biglang nahabol siya ni Moroboshi. Asan ka ngayon? Wala ka nang pupuntahan pa. Wika ni Moroboshi. At biglang napangisi itong si Miyagi. Talaga ba? Tugon nito. Sabay bato ng bola malapit sa ring. Ano? Binato niya? Kanino? Wika ng gulat na si Moroboshi. At nung tignan nila sa baba, nandun na pala si Rukawa. At ayun, isang easy slam dunk ang ginawa niya. Ngayon sigawan ng mga tao. Ang lakas mo talaga, Akagi. Walang magawa ang sentro nila sa'yo. Ikaw, si Uzumi at si Masashi ang top 3 na sentro dito sa Japan. Sigawan ng mga tao. Habang ang mga tagahanga ng Shohoku ay nag-cheer na din. Ang galing nyo, na-convert nyo ang depensa sa opensa. Pagpatuloy nyo lang yan, wika nila. Habang si Haruko naman ay humanga na naman kay Rukawa. Nice slam dunk, Rukawa. Ang galing mo, wika nito. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. Ikaw naman ngayon ang aasintahin ko, Mitsui. Wika ni Moroboshi sa kanyang isip. Nang walang ano-ano, inatake niya ang depensa ni Mitsui. Mitsui, mag-ingat ka! Ikaw ang punterya ni Moroboshi. Wika ni Ayako. Nako, maganda to. Subukan natin kung gaano talaga kahusay itong ace player ng kalaban. Wika ni Mitsui. Kaya ayun, kumuha ng isang magandang timing itong si Moroboshi. Nang biglang tumira siya ng isang jump shot at sinabayan naman siya ni Mitsui. Huli ka, Moroboshi. Lakas ng loob mong tirahan ako ng harap-harapan. Wika ni Mitsui. Nang biglang nawala itong si Moroboshi sa kanyang linya. Naloko na. Kumagat ako sa isang fake. Wika ni Mitsui. Kaya ayun, isang napakalinis na fake ang nagawa ni Moroboshi. Kaya naman libreng-libre na siya sa loob. Nang biglang hinabol pa rin siya ni Mitsui. Huli ka! Hindi yan gagana! Wika ni Mitsui. Nang biglang napangiti na lang itong si Moroboshi at linipat ang bola mula sa kanan pakaliwa. At naabutan pa rin ni Mitsui, ngunit kamay na lang ang naabutan niya. At pumasok pa ang tira ni Moroboshi. At biglang pumito ang referee. Counted! Foul! 1 free throw! Wika nito. Ngayon sigawan ng mga tao. Ang galing mo, Moroboshi! Ginawa mong bata yung number 14 ng Shohoku! Wika ng mga tao. At ayun nga, pasok ang kanyang tira. Kaya ayun, inis na inis itong si Mitsui. Kainis, ginawa akong bata doon ni Moroboshi. Wika ni Mitsui sa kanyang isip. At sa possession naman ng Shohoku ay hawak-hawak ni Miyagi ang bola. Nang biglang sumigaw si Mitsui. Miyagi! Akin na! Pasa mo sa akin! Wika nito. Nang biglang binagbigyan naman siya ni Miyagi. Kaya agad-agad na sinaksak ni Mitsui ang bola sa loob at tila ba nang gigigil.
Mitsui, huminaon ka! Pigilan mo ang iyong emosyon, wika ni Ayako. Ngunit pinilit pa rin ni Mitsui kahit alam niyang alanganin na. Kaya ayun, butata ang inabot niya sa mayabang na power forward ng Aiwa. Sabay pasa sa kumakaripas na si Moroboshi para sa isang fast break. At ayun, puntos para sa Aiwa. Nang biglang lumapit ang mayabang na power forward kay Mitsui at nagwikang, "Ikaw ba ang sinasabi nilang Mr. MVP? Ha, wala kang talento. Ang hina mo. Hindi mo bagay tawagin sa alias na yan. Hindi mo yan deserve." Pagyayabang na wika ng mayabang na power forward. At itong si Mitsui naman ay biglang kumulo ang dugo dahil sa insultong yun. Yan nang sinasabi ko. Hindi na sila makapag-isip ng maayos. Gumagawa na sila ng desisyon na ikakasama nila. Mahihirapan sila pag ganyang mentalidad ang pinapakita nila. Pabulong na imik ni Coach Takato. Nang biglang tinawag ni Coach Ansay itong si Mitsui. "Mitsui, uminahon ka. Kalma ka lang. At ipakita mo kung sino ang tunay na Hisashi Mitsui. Bumalik ka na. At ipakita mo ang tunay na palabas," wika ni Coach Ansay kay Mitsui. Habang itong si Mitsui ay gumaan ang loob at tila ba nanggigigil maglaro dahil sa mga katagang yun ni Coach Ansay. Kaya ayun, hawak-hawak niya ang bola. "Team, puntos tayo. Uminaon lang kayo," wika nito. Nang walang ano-ano, pumukol ito ng isang napakalayong tres. At ayun, swak na swak ang kanyang tira. Lahat ng tao ay nagulat sa tirang yun ni Mitsui. "Ano? Ang layo nun ah. Pero grabe, hindi man lang sumagi sa ring," wika ng mga gulat na manunood. Habang sa kabilang banda naman ay ganun pa rin ang plano ni Moroboshi. Inatake na naman niya ang depensa ni Mitsui. Sabay nag-fake na naman ito. "Alam ko na yan, hindi na yan gagana," pabulong na wika ni Mitsui. Kaya ayun, hindi siya kumagat sa fake ni Moroboshi. Sabay sundot ng bola. At ayun nga, isang napakalinis na steal ang nagawa niya. "Miyagi, bilisan mo, baba ka na," sigaw ni Mitsui. At ayun, tumatakbo na sila para sa isang fast break. Nang biglang tinigil ni Miyagi ang fast break at agad niyang pinasa ang bola sa nagiinit na si Mitsui. Kaya naman pumukol ito ng isang tres. Nang walang ano-ano, sinabayan siya ng mayabang na power forward sa taas. Ngunit nakauna na itong si Mitsui. Kaya kamay na lang ang naabutan ng mayabang na power forward. At ayun, pasok ang kanyang tira at hindi man lang sumagi sa ring. Sabay pito ng referee. "Counted! Foul! 1 free throw!" sigaw nito. At ayun, sigawan na nga ang tagahanga ng Shohoku. "Ang galing mo, Michiboy! Talagang tinirahan mo mukha sa mukha. Tapos may foul pa. Panis kang mayabang ka," wika ng mga kaibigan nila. Habang itong si Mitsui ay linapitan ang mayabang na power forward ng Aiwa at nagwikang, "Mahina ka masyado para sa isang tulad ko. Pipitsugin ka," wika ni Mitsui. At napabulong naman dito ang mayabang na power forward ng Aiwa. "Ang husay ng taong to. Ibang klase ang bitaw niya," wika nito sa kanyang isip. At ayun na nga, nagpakitang gilas nga itong si Mitsui. Dahil sa pag-iinsulto sa kanya at sa payo ni Coach Ansay, lumabas ang tunay na laro ng isang MVP. Ano kaya ang kalalabasan ng labanang ito? Abangan natin sa susunod na bahagi. Mabalik lang tayo sa nakaraang bahagi. Sinabihan nga ng mayabang na power forward na Aiwa na hindi deserve ni Mitsui ang tawaging isang MVP. Dahil nga hindi nga daw siya mahusay. Kaya naman nag-init ang ulo dito ni Mitsui at nawala ang focus niya sa laro. Kaya naman nakagawa siya ng mga desisyon na hindi naman dapat. Kaya naman agad-agad itong inagapan ni Coach Ansay noong pinalakas niya ang loob ni Mitsui. Kaya naman nagbunga ang kanyang mga kataga noong nagpaulan ng tres itong si Mitsui na nagpababa ulit sa lamang ng Aiwa sa 2. Ngayon, tuloy na ang laro. Hawak-hawak naman ni Moroboshi ang bola at nagsiset ng isang play. "Team, humanda kayo, puntos ito," wika ni Moroboshi habang binabantayan siya ni Rukawa.
nang biglang binato niya ang bola ng napakataas. Ano ang nasa isip nito? Bakit binato niya agad? Wika ni Rukawa. Nang biglang sumulpot ang mayabang na power forward ng Iowa sa taas. Patay! Isang alley-oop! Wika ni Rukawa sa kanyang isip. Kaya naman sumabay itong si Akagi. Ngunit sa pagkakataong ito, nakauna na ang mayabang na power forward ng Iowa. Kaya naman isang matagumpay na alley-oop ang nagawa ng dalawa. Ngayon sigawan ng mga tao. Ano? Ang galing! Ang taas tumalon, grabe! Ibang klase ang timing niya sa bola. Wika ng mga tao. Habang itong si Akagi ay nagulat dahil hindi niya inaasahan ang play na yon at napabulong na lang siya sa kanyang isip. Nako, naunahan niya ako. Magaling din pala ang batang to. Nakakamangha. Mayabang nga lang kaya daming naiinis sa kanya. Wika ni Akagi sa kanyang isip. At biglang nagyabang na naman ang mayabang na power forward. Akala ko ba malakas ka? Hindi ka man lang makaabot sa bola. Pagyayabang na wika ng mayabang na power forward. At narinig naman ito ni Rukawa. Yabang nito. Pasalamat ka. Pagod niyang kapitan namin. Makikita mo, ako ang babawi sa'yo. Kahit ano pang pag-iinis mo dyan, hindi yan maiinis. Dahil kalmado ang utak ng kapitan namin. Wika ni Rukawa sa kanyang isip. Kaya naman agad-agad niyang kinuha ang bola at humingi siya ng isang screen. At ayun, open na ang kanyang linya patungo sa ring. Kaya agad-agad niyang pinasok ang depensa ng mayabang na power forward. At walang halong kaba, inangat niya ang bola sa taas. At walang kabang sumabay din ang mayabang na power forward. Kaya naman umere ang dalawa ng napakataas. Nako, naloko na. Naunahan ata si Rukawa. Wika ni Jin. Oo nga, supalpal na ang aabutin niya. Wala na siyang pupuntahan. Wika naman dito ni Kyota. At tumugon dito si Maki. Mali kayong dalawa. Naaalala ko ang galaw na yan. Ginawa na yan sa akin. Laging may paraan si Rukawa. Hindi basta-basta gumagawa ng planong walang kasiguraduhan ang batang yan. Wika ni Maki. At ayun nga, iniwas ni Rukawa ang kanyang tira para hindi mablock. At ayun, isang slam dunk ang nagawa ni Rukawa sa muka ng mayabang na power forward. Nice one, Rukawa! Binawian mo agad yung mayabang na unggoy na yan. Wika ng mga tao. Habang ang mga tropa ni Sakuragi naman ay nagsisigawan na. Ang husay mo talaga, Rukawa! Pinatunayan mong malakas ka at malakas ang Shohoku. Wika ni Taba. Habang si Haruko naman ay napasigaw. Nice one, Rukawa! Ang galing mo! Wika nito. At ayun, gumana ulit ang tenga ni Sakuragi. Ano? Si Haruko? Humahanga kay Rukawa? Hindi maaari. Ako ang henyong si Sakuragi. Kaya sa akin lang dapat humahanga si Haruko. At hindi kay Rukawa. Gunggong na yun. Wika nito. Sabay kulit na naman kay Tatang. Uy Tatang, hindi na natin sundin ang plano. Maglaro na ako. Ano sa tingin mo? Tatang, sige palaruin mo na ako. Ang henyong si Sakuragi ay hindi mo na dapat paupuin. Si Rukawa ang dapat nang umupo. Pagod na ata yan. Pangungulit na wika nito. Nang biglang hinampas siya ni Ayoko. Sakuragi, tumahimik ka nga. Nakakasira ka sa plano. Gunggong ka talaga. Wika ni Ayako. Sabi ko nga, nakakainis naman. Kasi ako naman dapat talaga ang nagpapakita ang gilas dyan. At hindi ang gunggong na yan. Yan tuloy, napapahanga na si Haruko sa kanya. Kainis ka talaga, Rukawa. Pabulong na imik ni Sakuragi. At ayun, sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Moroboshi ang bola. At tinataho siya ni Rukawa. Mahusay ka ring bata ka, pero marami ka pang kakaining bigas. Wika ni Moroboshi. Sabay atake sa depensa ni Rukawa. Nang biglang huminto ito, sabay pasa sa kanilang tahimik na sharpshooter. At ayun, nalibre nga ito. Ngunit dali-dali siyang hinabol ni Mitsui para i-block ang kanyang tira sa tres. At ayun, nasabayan naman siya ni Mitsui nang biglang nawala ang bola sa mga kamay ng shooter. Ano yun? Nawala agad ang bola sa kamay niya. Wika ng gulat na si Mitsui. Ayun, nawala pala ang bola sa kamay niya dahil napakabilis pala niya mag-release ng bola. Ang kanilang sharpshooter ay bumitaw ng isang quick 3. At ayun, pumasok nga ang kanyang tira at hindi man lang ito sumagi sa ring. Habang itong si Mitsui ay gulat na gulat dahil hindi niya inaasahan na ganun pala kabilis
pumukol ng 3 itong sharpshooter ng Iowa. Grabe, ang bilis bumitaw ng bola. Halos pagdampi lang, bitaw na agad. Sino ang taong ito? Akala ko average player lang ang kakampi ni Moroboshi. Nagkamali kami ata ng tansya, wika ni Mitsui sa kanyang isip. Kaya naman sa kabilang banda, bumabawi itong si Mitsui. Kaya nagsiset ng bola itong si Miyagi. Nang biglang kinindatan ni Mitsui si Miyagi, naghahangad ng isang 3. Team, puntos tayo! Sa loob tayo kukuha! Wika ni Miyagi. Umanda kayo, higpitan nyo ang depensa nyo sa loob. Wag na wag nyong hayaang makakuha ng bola yung sentro nila, wika ni Moroboshi. Nang biglang inatake ni Miyagi ang depensa ng Iowa, sabay titig kay Akagi. Akagi, umanda ka, ito na ang bola, wika ni Miyagi. Haha, huli ka, alatado ka masyado gumawa ng play. Talagang sa sentro nyo pupunta ang bola, wala nang iba, wika ni Moroboshi. Kaya ayun, ang lahat ng depensa ng Iowa ay nakapokus kay Akagi. Nang biglang nagsalita si Miyagi. Talaga ba Moroboshi? Halatado ako gumawa ng play. Ha, nagkakamali ka. Sino ba kasing nagsabing kay Akagi pupunta ang bola? Wika ni Miyagi. Sabay pasa sa wide open na si Mitsui sa 3. Kaya ayun, pumukol ito ng isang 3. At gaya ng inaasahan, pumasok ang kanyang tira. Ngayon sigawan ng mga tao. Ang galing mo Mitsui, maaasahan ka talaga pag sa 3 lang usapan. Ang husay mo, nakakahanga ka. Hindi lang sa Kanagawa kinakatakutan yung bitaw mo, kundi pati dito sa Inter-High, wika ng mga tao na sumusuporta sa Shohoku. At sa kabilang banda naman ay pinuri ng kainan itong si Miyagi. Ibang klaseng point guard. Oo, maliit siya, pero ang husay gumawa ng isang play. Talagang maraming na-open na mga kasama niya. Sa Kanagawa, ikaw, ako at si Fujima ay halos magkakapantay lang pag sa pagiging point guard ang usapan at sa paggawa ng maayos na desisyon. Talagang maaasahan tong point guard ng Shohoku na to, wika ni Maki sa kanyang isip. Habang si Coach Takato naman ay bumulong sa kanyang isip. Ang bilis ni Miyagi, mahirap siyang sabayan, pero mas nakakahanga sa kanya ay ang kanyang talino sa paggawa ng maayos na play. Talagang nakakahanga tong batang to, wika naman ni Coach Takato sa kanyang isip. Habang sa kabilang banda naman ay hawak-hawak ni Moroboshi ang bola at nagsiset ng isang play. Team, babawi tayo, kumanda kayo, wika ni Moroboshi. Nang walang ano-ano, inatake ni Moroboshi ang depensa ng Shohoku. Humanda kayo, papasukin niya kayo, sigaw ni Ayako. Nang biglang nag-kick out pass itong si Moroboshi sa labas at pasa sa sharpshooter nila. Kaya ayun, nalibre na naman ang sharpshooter ng Iowa. Kaya agad-agad itong pumukol ng isang 3. At ayun, suwak na suwak ang kanyang tira sa 3 at hindi man lang sumagi sa ring, nagaya ng pagbitaw ni Mitsui. At napabulong si Moroboshi sa kanyang isip. Yan na, nagiinit na ang aming shooter. Kung may Mitsui kayo, meron din kaming pambato sa 3. Kaya humanda kayo, magpapaulan yan ng 3, wika ni Moroboshi sa kanyang isip. At ayun nga, lumabas na nga ang tunay na kakayahan ng kanilang tahimik na sharpshooter. Ngunit syempre, hindi magpapatalo si Mitsui. Ano kaya ang susunod na kapalaran ng Shohoku laban sa Iowa? Abangan natin sa susunod na bahagi.